Okay, let's pray. Sige po, patuloy tayong manalangin. Holy Spirit, we love you so much. Be in the middle of us today as they hear your word, they declare your anointing, your power, authority. You will do amazing things sa araw na ito, Lord. Salamat po. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. This we pray. Amen. 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 Magandang umaga po sa bawat isa, no? Magandang umaga po. Yan, isang bagay na lagi nating tandaan na ang Diyos hindi lamang po siya mabuti. Amen? Hindi mabuting mabuti. Amen po ba? Amen. Before we start sa ating message, no, may I call on the ushers para po sa ating Holy Communion, no? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Okay, sige tayo lahat ito mayo, mga kapatid ko, no? Sa umaga nito, naniniwala po ako na patuloy tayong lilinisin ng Diyos at babaguhin. Amen po ba? Naalala niyo po ba ang aking paalala nung nakaraan na buwan? Ano po yung paalala ko kapag tayo po ay nasa diwa po ng ating pag-aalala sa ating Panginoon? After we participate po sa Lord's Supper. Diba? Sige, let's pray. We honor you, God, sa mga instruments na may pagdasal ito. Kami po'y nagiging bahagi ng kapalang aming dalangin sa Lord sa kung aming panalangin ng Jesus. Amen. Ito, no? Dahil po ay isa sa diwa ng pagkikibahagi natin sa ating Panginoong Jesus. Sa kanyang muling pagkabuhay. Thank you, Lord. Patuloy po tayong humingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Ang banal na gawain ng Diyos na ito ay ibigay daan upang tayo ay patuloy na linisin at pagkawarin ng Diyos. Patuloy na makibahagi sa Kanya. Salamat, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, kami po'y nag-iisa muli sa iyo upang isa muli, Panginoon Diyos, sa gawain ito sa banal na hapunan na kung saan napag-usapan ang iyong kamatayan. Lord, isa sa masakit na maranasan ng isang tao, yung mamatay. Pero Lord, ikaw ay inihanda mo ang buhay mo para sa amin upang sa iyong pagkapako sa krus ng Kalbaryo ay ito ang maging dahilan ng ikapatawad ng aming mga pagkakasal. Palayan mo po, mga lingkod mong ito na patuloy na nakikisa sa gawain mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pero bago tayo magsimula, may dalawang ordinansa po sa Biblia na kung saan iniwan ng ating Panginoong Jesus sa atin at ipinapagawa niya. Ano po yun, mga kapatid ko? Pag sinabi po ordinansa, batas. Ibig sabihin, batas ng Diyos itong ating gagawin. Una po is yung baptism. Ang Panginoong Jesus mismo po ay nagpabautismo sa lingkod ng Diyos na kung saan ay si John the Baptist. Kaya nga nagwika si John the Baptist, hindi ang parapat dapat magtanggal man lang ng sintas ng iyong sandalyas or sandalyas ng iyong paa, sabi niya. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang kalooban ng Ama ang siya dapat mangyari. Kaya nga sinabi sa Mateo chapter 19-20, umayo kayo, gawin ninyong alagad ng lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila. Kaya napakahalaga po ng ordinansang ito. Ang simbahan po natin, ito po ang ating pinagniwalaan at sinusunod. First baptism, at ito pong gagawin natin is yung Holy Communion. Ang Holy Communion po, dito po tayo patuloy na makikipag-isa sa Diyos at aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan namatay siya, ibinuhos niya ang kanyang dugo, una para sa ikalilinis ng ating mga kasalanan at sa ikapapatawad nito. Itaas po natin ang tinapay. Nang dumapot siya ng tinapay, nagpasalamat, pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. Ito ang aking katawan na ibinigay ko para sa iyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Sige po, itaas po natin ang sarong. Kaya hindi naman matapos magkapunan yung kinuha niya ang kopa at sinabi,
Ang kopang ito ay simbolo ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo na magbubuhos para sa iyo at sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Inumin po natin ang kopang. At tayo po'y patuloy na manalangin. Salamat, dakilang Diyos. Salamat, Panginoong Yesus, sa pagmamahal mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Tayo po lahat ay magsabing Amen. Hindi po, magkakaroon po tayo, no? Ushers, please. So, napakagandang tignan po, no? Na tayo po ay patuloy na nagkikiisa sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam niyo pa, yan po ang ating pag-uusapan sa buong buwan na ito. Yung connection. Sabihin mo nga sa tabi mo, may connection ka ba? Madalas sa mga panahon na ito, nakikita ko po, lalo na sa mga kasingdad ni Gabriel, kasingdad ni Ace, yan. Madalas po nakakasama ko sila. Nakikita ko po, kapag sila po yung walang Wi-Fi connection, nai-stress sila. Hello? Nandiyan po ba kayo? Walang Wi-Fi! Kaya minsan, yung pamangkin ko, nagwawala siya. Ayoko na dito sa bahay na ito pag sila po'y pumapasyal sa amin. Bakit? Uwi na tayo, Papa. Walang Wi-Fi dito. Ibig sabihin po, napakahalaga pala ng connection. Tama po ba? Parang tayo, nagsimula po tayo, bago tayo magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa, tayo po'y nagsimula muna sa connection. Amen? Nag-connect po lahat. Hindi ko makikilala, no? Si Brother Arden, bro, namiss ka namin. Kung hindi ko nakilala, yung magandang asawa ni Pastor Jobert, di ba? Parang hindi kayo nag-aapoy. Di ba? Hindi ko makikilala si Brother Opet kung hindi ko nakilala si Bishop Mac, no? Di ba? Ibig sabihin ba yung connection minsan, kumakalag yan. Lumalakad yan. Amen? Lalo na kapag may kapangyarihan yan. Amen? Tama po ba? Kaya yung ating topic sa buong buwan po ng September is ang kapangyarihan ng connection or the power of connection. Mahalaga pala ito. Ano po? Mahalaga ito. Kaya madalas po sa ating bansa, no? Ito po yung isa sa mga problema natin. Ano po yan? Kapag yung mga connection natin is medyo nawawala, na-stress sa mga tao. Hindi lang sa Wi-Fi, minsan sa electric, minsan sa tubig. Ba't biglang taas ng aking water bill? Ba't biglang taas ng aking electric bill? Tama po ba? Lalo na po dito sa city, sa Angeles, no? Nakakalungkot ang Angeles City. Bakit? Laging mataas ang konsumo ng kuryente dito. Pero sa amin, sa Mexico po, sa Pelco, no? Pelco 1 ba tayo? Pelco 2. Kami po ay halos magdamag na nag-aircon pero napakababa po ng connection doon. I mean ng konsumo. Yung 3,000 namin dito sa Angeles, from 3,000 or 3,500 doon po, minsan 1 ko lang, 1,300. Laki po ng pinagkaiba, no? Tama po ba? Kaya depende rin minsan sa connection yan. Sabi mo nga sa katabi mo, depende pa lang sa iyo sa pili. Diba? Kaya kahit na pare-pareho silang source of energy, pero kapatid, naniniwala ka ba, depende pa rin yan sa provider talaga. Kaya nga sabi sa ating title po sa umagang ito, no, is Power Connections. Nandiyan po ba kayo? Magkaiba po ang kahulugan po ng the power of connection at power connection. Handa na po ba kayo? Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Okay. Wow, talagang may ano pa yan, no? Ang tawag yan, yung tumatalon yung kapag nadidepress, ba yan? Okay, kable na oriente, no? Yan kasi mo na pumapasok sa isip ko pag may nakikita ako ngayon. Nakarami nakita ako. Pamira, talagang wala pang damit, pero ang tibay, no? Okay, ano po ang ibig sabihin ng the power of connection? Ang kapangyarihan po ng connection, ang ibig sabihin po ito po isang influence. Sabi mo nga sa atin mo, influence.
ito po ay makukuha natin sa isang source. Sabi mo nga, sa isang source. Mga saktabi mo, source ka ba? Hello? Nakaka-relate po tayo iba dyan, ha? Yung mga naging classmate ko dati, nakaka-relate pa kayo? Dati kasi pag sinabi mo, source ka ba? Ibig sabihin, ikaw yung ano, alam nyo na yun. Tama po ba? Hello? Sometimes doon sa source, no? Gusto mong makakonect, kaya nagkakaroon ng power connection. Kasi yung power connection, it is the main source. It is our main source. It is our Lord Jesus. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya, dito po, sa ating mga pag-uusapan sa loob po ng 4 na linggo, no, tuturuan tayo ng Panginoon through our messenger, ang ating mga pastor, kung ano po ba yung tamang connection. Minsan kasi may mga makapangyarihan na nakaupo sa ating bansa, na konektado sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. But the problem is, hindi nila makuha mismo yung totoong kapangyarihan. Bakit? Kasi kahit gaano ka makapangyarihan sa bansang ito, matatapos at matatapos ang iyong kapangyarihan. Hindi pwedeng hindi. Tama po ba? Pero kapag tayo po, mga kapatid ko, no, ay nakakonek sa tamang connection, kapag tayo po ay konektado sa tamang source, no, sa tamang tagapagbigay, provider, hindi po tayo matatalo. Amen? Tayo po ay patuloy na palalampasin ng Lord. Nandyan po ba kayo? Kaya nga, kapag narinig natin yung salitang connection, no, hindi naman po ito isang simpleng salita, kundi dapat makita natin na konektado pala ito. Lahat ng bagay. Kaya kapag tayo po ay may isang sitwasyon sa buhay, lagi mong isipin, saan ba ito nagmula? Bakit nagkaganito? Hello? Pag-connect mo yan. Simula ka sa mga ganitong panahon, kaya pala nangyari itong mga panahon na ito. Kasi kung anong itinanim mo ngayon, hindi mo naman aanihin bukas yan. Aanihin mo yan sa mga susunod na panahon. Naniniwala po ba kayo? Kaya minsan kapag hindi natin maintindihan, no, i-connect natin yan. Pag-aralan natin, paano nangyari ito? Di ba? Kaya yung power connection, it is our source. Sino yung source natin? Sino yung source natin? Sino po ang pinagmumulan ng kapangyarihan? Jesus is Jesus. Amen? Kaya siya yung nagbibigay ng power connection sa atin. Power connection. Tama po ba? Sabi dito, Jesus, no? Jesus is our true connection. Tama po ba? Siya po ang tunay na connection natin. Ibig sabihin, bakit? Kapag tayo po ay malayo sa Diyos, kulang ang buhay natin. Hindi tayo makukumpleto. Are you with me? Amen. Agree po ba tayo doon? Amen. Kahit maging matagumpay man ang buong buhay mo, tandaan mo, without Jesus, hindi magiging tahimik yan. Nandiyan ba kayo? Madalas no, kapag may nakakausap ako na tao na kahit pa paano is magaling, matalino, may influensya, minsan na pumapasok lagi sa kanilang kaisipan na lumalabas sa kanilang bibig, sabi sa akin, Pastor, bakit ganon? Bakit po ba? Sabi ko, I have all the resources, the connection, kaya kong paikutin ang batas. May mga kakilala po akong ganon. Pero bakit parang hindi pa rin ako satisfied? Nandiyan po ba kayo? Hindi ako satisfied sa nangyayari. Nakuha ko man yung resulta pero hindi ako masaya. Bakit? Kasi hindi tama yung connection. Nandiyan po ba kayo? Hindi tama yung ginawa. Nandiyan po ba kayo? Kaya pansinin mo ang isang tao, lalo na tayo mga Kristiyano, kapag tayo po ay nakagawa ng isang bagay na mali. Hello? Nandiyan ba kayo? Minsan may kabigatan sa ating puso. Ang may isip natin is, parang hindi yata tama yung nagawa ko. Nandiyan po ba kayo? Kaya alam nyo, ang nais ng diablo, mabasted tayo. Nandiyan ba kayo? Ibig sabihin, mahuli tayo, bumagsak tayo, mandiri ang mga tao sa atin, kapag hindi natin pinalagan yan. Sabi mo, sabi mo, papalagan mo yan. Kaya kapag hindi mo nakita yung true connection,
Ang maiisip mo lagi, yung mga connection mo na illegal. Nandiyan ba kayo? Alam niyo mo, maraming illegal sa panahon na to, hindi ako nagbibiro. Minsan nakala natin, napakasimpleng bagay lang, pero illegal yun. Alam mo? Pinasok mo yung do not enter. Napalagay mo, tama ba yun? Wala namang akdo. Pabira, solidly, nag-overtake ka, patay ka dyan. Wala namang LTO. Nandiyan po ba kayo? Doon pa lang, no? Nakikita natin, nasusubok yung magiging Kristiyano mo. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Hello? Yung helmet, hindi sa siko. Saan? Sa ulo. Nagdadrive ka, wala kang lisensya. Kasi daw, nandiyan naman si Pastor Goods. Pwede yun? May ganon? Nandiyan po ba kayo? Alam nyo, I would like to share this story sa inyo. Gusto ko i-post nung nakaraan sa Facebook eh. May tumawag sa akin, 2 tao. Ang mahirap na sa channel pa sila. Yung isa, hindi ko sinagot, yung isa sinagot ko. Yung isa, parang nagalit pa sa akin. Sabi niya, Pastor! Niya, ba't hindi ka sumasagot? Nandito ako ngayon sa Mabalacat, na-checkpoint ako. Hindi ko talaga siya sinagot. Nag-sin lang ako. Kahit nung araw na yun. Kinabukasan na rin ko. Sinend ko sa kayo yung screenshot na nakita ko sa Facebook na memes. Saan kayo nung memes? Pare, nandito ako sa highway. Nahuli ako. Pwede mo ba akong puntahan? Nag-reply yung tao. Pare, hindi ako. Travel yung person. Kailangan mo na nagkabay mo hindi lang sa Pilipinas. Hindi mo, Pastor, tatawagin mo ako doon para ipag-iusap ka, wala ka namang lisensya. Nandiyan ba kayo? Doon pa lang doon pa lang nadadali na tayo. Pangalawa naman, may tumawag sa akin, nasagot ko ng biglaan. Amber eh. Hello, good morning, sino sila? Pas, sabi niya, nandito ako sa Angeles, sa City Hall. Ang laki ng violation ko. Paano ba? Pwede pa puntahan mo ako dito para mapareduce to. Sumagot naman ako. Tinuruan ko siya. Punta sa mayor's office, sa taas, sa window 1, dalhin mo lang yung mga ticket mo doon, i-reduce nila yan at least 200 pesos. Hindi, Pas, pwede mo ba ako samahan? Sabi ko, bro, hindi ako magtatrabaho sa mayor's office. Boom, panes. Nandiyan ba kayo? Minsan kasi, may mga bagay na gusto nating mangyari kahit mahirap. Minsan imposible, no? Nandiyan po ba kayo? Minsan napakahirap, no? Hello? Kaya yung pagiging superman ko, tinigilan ko na, last year pa. Tapos na ako doon. Bakit? Na-realize ko. Sabi ko, ano nga nangyari? Okay lang sa kanila yung wala silang lisensya, walang helmet, no? Tapos pag nahuli, tatawag sa akin. Ako naman ito, dahil naaawa ako, pupuntahan ko. Alam niyo po mga kapatid, sometimes may mga sitwasyon tayo na alam natin mali, pero masaya pa rin tayo sa paggawa ng mali. Nandiyan po ba kayo? Kaya kapag hindi tama yung ating connection, no, mahirap, lugi ang ating buhay. Nandiyan po ba kayo? Kaya yung mga bagay na dapat nating maunawaan sa umaga nito, dapat makita natin, no? Kanino ba tayo nakakunik? Tama ba yung provider ko? O tama ba na nakakunik ako sa provider ko na ito? Hello? Hi. Diba? Kasi ako naniniwala ako kaya ako nandito. Kasi nakita mo yung totoong provider mo eh. Tama? Nakita mo yung tamang connection mo. Kaya ako nandito. But sometimes, sa 6 na araw na nasa labas ka, yung provider mo nasa gilid lang, tinatabi mo. Hello? Nakalimutan mo na si Jesus pala yung provider mo. Siya yung nagturo sa'yo, siya yung tumabay sa'yo, siya yung umayos ng buhay. Bigla! Diba? Bigla! Na-stress ka, na-depress ka, nakalimutan mo kung kanino ka talaga nakakonect na naman. Tinawagan mo na naman si Bombay, nandito naman si Home Credit, nandito naman si 5-6. Patay na naman ang connection mo.
Nandiyan ba tayo? Amen. Hello? Kaya, Jesus is our true connection. Dapat makita natin, maunawaan natin. No? Hindi kung sino-sino, kahit ako, hindi ako yung connection nyo. Nandiyan ba kayo? Amen. Si Lord, si Jesus. Kapag tayo nakakonect sa Kanya, nakakonect din siya sa atin. Mamaya, makikita natin yan. Kaya sabi dito sa ating verse, so sa 1 John chapter 1, verse 5 to 7, basahin nga po natin in 3, 2, 1. Yung mga nagtuturo na at nagsasabi na ang Diyos ay nagkasala at ang Diyos na si Jesus is may kadiliman, huwag niyo pong paniniwalaan yun. Marami po ngayong mga maling konsepto na kung saan mga vlogger na piniprint sa social media na kung saan kung ano-ano sinishare. Kaya dapat bago natin pakinggan, kainin ng isang tinapay, saliksikin muna natin ito. Kung ang vlogger, okay, maganda naman. Minsan ay nag-share ng Word of God. Tama naman yun. Pero tignan mo muna yung mga ibang videos niya. Baka sa ibang videos niya, sumasayaw pala siya na nakaupan, nakatupis, tapos lalaki. Nandiyan po ba kayo? Ako may mga nakikita kong ganyan, nagsishare sila ng gospel through online, pero puti, ako kasi mapadaliksik ako eh. Sino muna akong tao ng Mindanao, paano hindi ako mapadaliksik? Ay, salamat sa mga nakagets. No? Di ako nagbibiro, kaya kapag yung vlogger na yan, okay, ganda, ayos siya. Di ako nagsasatisfied. Titignan mo, sino ba to? Ano ngayon, ang bilis, no? May AI. Search mo lang yung tao, nilitaw na. Siya ay dating pogi na naging maganda. Ay, nilong doon. Anong tawag sa kanya? Vice, ganda, no? Nandiyan po ba kayo? Ano naging maganda yung lalaki, no? Pogi, no? Hello? Nagtawag sa kanya, hindi vice, ganda. Vice, pogi, no? Nandiyan po ba kayo? Kaya na minsan, no, dito, sa konseptong ito, sa mga verses na ito, sa verse 6, kung sinasabi natin tayo nagigisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman. Tingnan mo ngayon katabi mo, kung medyo madilim yan. Ang kulay. Hindi naman, no? Nagsisnowing tayo at hindi namumuhay ayon sa... Kaya nag-connection eh. Kaya ang tanong, kanino tayo nag-connect? Sa katotohanan ba? O sa kasinungalingan? May kilala akong kapatid, sabi niya, ayaw, magsisinungaling, pastor. May kilala pa kayo ng tao? May kilala pa kayo ng tao? O may kilala ako? Talagang kahit na sasabihin niya siya magsisinungaling. Ang bigat sa loob niya. Alam mo mga kapatid, nandiyan po ba kayo? Kaya minsan nalulungkot ako, ang dami mga Kristiyano. Dagdagan nyo. Ano? Diba? Para lang makomfort yung kanilang ginagawa. Makuha lang yung kanilang life. Makuha yung pleasure ng flesh. Kaya nilang nanukuhin ng ibang tao. Kapatid, maling connection yun. Hindi wifi yun. Baka hindi converge yun, baka converse. Nandiyan po ba kayo? Kaya sabi sa verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo may pakikisama sa isa't isa. At nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Katotohanan. Yan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Amen. Pakita ka naman hanggang naman lang siya kasalanan. Sa lahat ng ating mga kasalanan. Nandiyan po ba kayo? Amen. So dito po sa First John, no? Yeah, ito po yung ating topic, no? Sa First John. Sa First John, chapter 1, yeah. So po, i-summarize natin ang context. From verse 1 to verse 3, ang tinutukoy ko dito is, si Juan po ay nagpatotoo tungkol kay Jesus. Hello? Nasalita ng buhay. Siya mismo ang nakakita. Take note of this, ha? Siya mismo ang nakakita, nakarinig, at nakahawak kay Kristo. Mamaya po malalaman niyo kung sino man yan. Kaya tunay ang kanyang
tinapahayag. Ang layunin upang ang mga mananampalataya ay magkaroon ng pakikipag-isa sa Diyos at sa isa't isa. Hindi lamang pwede yung, okay, mahal mo si Kristo, mahal mo ang Diyos, pero galit ka sa kapatid mo, binubuhay ka tabi mo. Hindi pwede yun. Pero sinabi ng verse 1 to 3, verse 4 naman, ang sinabi dito, isinulat ito upang maging ganap ang kagalakan ng mga sumasampalataya. Verse 5, ang pangunahing mensahe, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kanina po yan. Verse 6 and 7, ang tunay na pagiging pag-isa sa Diyos ay makikita sa pamumuhay sa liwanag. Kung nasa kasalanan pa rin o kadiliman, nagsisinungaling tayo. Ngunit kung lumalakad sa liwanag, nililinis tayo ng dugo ni Jesus at nagkakaroon ng pagkakaisa. Verse 8 to 10, dapat natin aminin ang ating mga kasalanan. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ngunit kung nagpapahayag tayo ng nagpapakumbaba, dapat ang Diyos at makatarungan upang tayong patawarin at linis. Ngayon ang tanong po, sino po nagsasalita sa mga verse na ito? Pag-ibasa nga po kung sino? Si John the Beloved. Hello? Si John the Beloved po ay isa sa mga disciples or apostol po ng ating Panginoon Jesus. Hello? Na anak po ni Zebedeo, na kapatid po ni Santiago. Bakit niya sinulat ang liham na ito? Ano ang layunin niya? Ang liham ay sinulat para sa mga iglesia, sa mga lokal na kapulungan ng mga mananampalataya. Listen to this. Doon po sa lugar sa Asia Minor. Bakit? Bakit na sinulat ito? Kasi po ang daming kumakalat. Kasi po ilang libong taon na yan. Pero noon pa man, may mga nagtuturo na ng kamalian. Kaya ang purpose ni John, ibayin yung mga maling turo na pwede namang gumawa ng kasalanan habang naglilingkod. Are you with me? Tama po ba yun? Tama po ba yun? Mali! Habang naglilingkod ka, pwede ba pagsabayin yun? Lunes, tawag ka, no? Martes, pibetaro ka. Miyerkules, NPA ka. Webes, aktivista ka. Biyernes, medyo maayos ka kasi pag-linggo na yun, no? So, inayos mo na ng konti, naging introvert. Sabado, nag-pray ka na kasi may morning devotion. Pwede na linggo, banal ka. Pwede yun. Salamat sa isa. Hindi yun? Pwede yan? Hindi pwede yun. Di ba? Di ba mo ka-holding ka sa panas? Tapos ka-holding ka sa si Jesus? Pwede yun? Hindi naman pwede yun. Kaya tayo ay hinihikayat dito ng Diyos kung sino ang ating totoong koneksyon. Minsan nadidepress tayo because mali yung ating connection. Nai-stress tayo dahil mali yung ating provider. Mali yung ating nilalapitan. Mali yung ating source. Tama po ba? Totoo, walang perfectong tao. Pero sana huwag naman natin maging dahilan yun para hindi tayo magsikap. Hindi natin pagsumikapan ng buhay na ito. Nandiyan po ba kayo? Kaya ang layunin dito ni John the Beloved is pagtibayin ang mananampalataya ng mga Kristiyano kay Jesucristo. Pangalawa, ituwid ang maling katuruan noong panahon iyon. Kumakalat ang mga huwad na aral, gaya ng mga notisin o mga kulto. Nagtuturo na si Jesus ay hindi tunay na nagkatawang tao. May mga ganyang relihiyon. Si Jesus daw ay hindi Diyos. PJ, si Jesus ba ay hindi Diyos? Ano si Jesus? Ayun. Isang 100% Diyos at 100% tao. Kaya nga, sa John 3:16, di ba, nung essential ng Ama, kung tutusin, pwede naman sige, magbago lahat ng tao. Pwede, di ba? Pero tignan mo ang Diyos. Binigay niya ng sariling kalooban ng tao na gawin ang tama at mali. Kaya nga pwede mong gawin ang lahat, pero hindi mo pwedeng piliin kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo sa mga ginawa mong consequence. Tama po ba?
Kaya tayo tinutuwid ng Diyos. Matitasan mo, kailangan mo maging perfecto. Kaya alam niyo mga kapatid, meron tayong prayer meeting. Meron tayong mga cell group. Bakit? Dito po nahuhubog tayo. Naniniwala po ba kayo? Amen. Nare-remind tayo na may isang Diyos na nagmamahal sa atin. Eh, paano kung wala po tayo magaganon? Kaya huwag kayong magsasawa. Amen? Huwag kayong magsasawa. Kapag nagsasawa kayo, message nyo kami, Pastor, napapagod na ako. Puntahan mo naman ako, puntahan mo naman kami. Di ba? Oh, problema, pinuntahan ka naman, wala ka naman. Joke lang. Hindi po ba kayo? Hello? Kaya sabi dito, no? Ikayatid ng kabanalan at pag-ibig dahil ang tanda ng buhay na anak ng Diyos ay ano po ay? Ang namumuhay, hindi po pamumuhay. Ang namumuhay, hindi talaga pwede natin tanggalin yung pag-ibig sa kapwa. Amen po? Matapos na po tayo. Si Jesus po ay tunay na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Amen po? Amen. Siya ang tunay na connection. Ulitin ko ha? May narinig kayo ng mga salita na Diyos daw nila yun. At ang sinasabi ay si Jesus ay hindi Diyos. Huwag niyo pong paniniwalaan. Ulitin ko, huwag niyong paniniwalaan. Si Yesu Cristo po ay Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, hindi sa espesyal na kaalaman. May mga ganyan nagtuturo. Basta magaling ka, ligtas ka, sabi nila. Meron po ba ganun sa Bible? Alam niyo po mga kapatid, ang kagalingan ay binibigay sa inyo ni Lord. Yan po ay yung pinaka-reward mo dahil sa pagmamahal mo kay Jesus. Kasi magtataka ka, ay po pala? Bakit? Kasi mahal mo si Lord eh. Diba? Kaya ibibigyan niya ng reward, ng kalakasan. Ang patunay ng tunay na Kristiyano ay ang pamumuhay sa liwanag at pag-ibig sa kapwa. Meron po ba tayong ganyan? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita. Diba? Pag hindi mo masabi, galit ka ba sa kanya? O imagine mo yung kasama mo yun na nag-away ko, sabi mo, mahal kita. Pero hindi tayo talo, sabihin mo. Sabi mo, kung lalaki, siyempre, I love you bro, pero hindi tayo talo, sabihin mo. Diba? Nandiyan po ba kayo? Sa ating layunin, no? Ang layunin po natin is maunawaan na ang ating pagkatawag ay malaki ang kaugnayan sa pagkakabuyod at pagpapalakas ng isang relasyon. Kaya hindi lang, alam nyo, kapag tayo po'y nakakonect sa Panginoong Yesus, itibay po ang relasyon mo. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa ibang tao rin. Matututo kang magbukas ng puso mo. Matututo kang magbukas ng puso mo para sa ano? Forgiveness, humbleness. Di ba? Nandiyan po ba kayo? Dati, mapagtaling ka ng samanan mo. Bigla, pinasukan ka ni Kristo. Bigla, naunawaan mo. Kapag pala tayo nagmamalaki, nagkakasala tayo. Kaya yung mga mapagmataas ay yung mga diba, alam nyo naman pala yan. Kaya, alam nyo dito, dapat maunawaan natin na yung ating calling sa Panginoon, yung pagkatawag natin sa Diyos, ay napakalaki po ng ugnayan nito upang may tabuyod ng malakas ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Pangalawa, makita ang kapangyarihan ng ugnayan or connection. At palakasin ang mga relasyon tunay na mahalaga upang matupad ang layunin natin. Kaya kapag kayo, hinihikayat kayo sa gawain, huwag kayong magtatampo, huwag kayong mai-stress, huwag kayong lakayo, huwag kayong tatakas. Alam mo, may cell group, nagbagi ka pa yan, lupit mo eh, no? Alam mo, sabi mo, hindi ako yan. Diba, alam na may gawain na ganitong araw, pupunta kami sa inyo, tinaguan mo pa kami, no? Buti na lang walang ganyan dito, amen? Amen. Kailangan ko sabihin ko eh. Bakit? Para makita nyo, bakit ginagawa nila pastor to, nila ate to, nila tita, nila kuya, nila brother. Bakit? Para ano? Kasi mahal.
kayo ni Lord at pangalan namin kayo. Amen po ba? Bisa natin na-stress na kayo eh. Lagi kami pumunta sa bahay niyo eh. Huwag kayong magalala. Once a year na lang kami pupunta sa inyo. Gusto niyo ba yun? So ito gusto yun. O, kunti na lang. Sabi niya, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo eh. Kunti na lang, may stress na siya. Okay. Sabi dito, no? Sa ating point number 1, no? Most important power connections we should strengthen. Unang-una po, ang ating point number 1 is connecting to Christ. Diba? Hello po? Connecting to Christ, God, and His kingdom. Kaya na po sinabi ko na ito, no? Pag pinagbiyo mo. Kaya iba po eh. Pasilin mo. Pag nasa iyo ang tunay na connection, kapag dumating ka sa isang sitwasyon na nai-stress ka, burnout ka, ang lagi mong sinasabi is, I need to worship, I need to pray, I need to humble myself. Pero pasin naman pag wala ka kay Christ, pag may mga sitwasyon ka sa buhay, akala kasi ng ibang tao mo, pag may pera, kaya nilang nagpasiyahin ng tao eh. Tama? Diba? Yung mga tao kasi na may influensya sila, yung bangkala nila, kaya nilang patuloy ng lahat. May ganun na tao, amen? Pero kapag nakikristo kasi, yung unang-unang naisip mo eh, Lord, hindi ko na kaya. Diba? Pero kapag, tingnan mo, pag hindi ka nakakulit kay Kristo, sinong inahanap mo? Diba? Yung kabayo yung tumatakbo. Hello? Inahanap mo ba yung kabayo? Hindi na, no? Sinong hinahanap mo pag may ikaw ay nawawala sa focus? Si Kristo na. Amen? Alam niyo, kapatid, wala kayong mapapala kapag patuloy tayo lumalayo sa Panginoon. Believe me, ginawa ko na po yan. Backslider po ako. Nagtampo ko sa Diyos. Pero nung nangyari, para ako nagtampo sa bigas. Kung ikaw, mahilig ka magtampo sa Diyos, naku, ngayon pa lang, naku, magpakatatag ka. Bakit hindi mo kaya ang Diyos? Pero kaya na niya. Nandiyan po ba kayo? Kasi nagtaratap tayo, Lord! Naglingkod na ba lang eh? Yun ang problema eh. Sa paglilingkod mo, sinusumbat mo lahat eh. Lord, nagbigay ako ng malaki. Yun nga yung problema. Minsan na nanunumbat tayo. Lord, di ba nag-serve na lang ng mga nakaraang taon eh? Kumusta ko ngayon? Kaya yung connection mo minsan kay Kristo, hindi na kay Kristo. Kanino na? Sa tao na. Tama naman minsan yun. Sabi nga sa Biblia kanina, di ba? Pero, dapat ang priority si Kristo. Pansinin mo kapag si Kristo ang iyong priority, yung magaan, lalo gumagaan. Yung mabigat, gumagaan. Yung mahirap, nagiging maayos. Nandiyan po ba kayo? Amen. Pero pag tayo po ay malayo sa Panginoon, ano po yan? May stress tayo. Hello? Ano sabi dito? Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sino po yung liwanag? Si Jesus. At hindi ito kayang talunin ng kalaban. Pero tayo, mga kapatid, meron tayong witness na kaya tayo talunin. Pero huwag tayong papayag. Sabi mo nga saktan mo, huwag kang papayag. Sige, tapilin mo ang kanyang balikat, huwag kang papayag. Sabihin mo. Sabihin mo, mahal ka ni Lord, huwag kang papayag na bumagsak. Sabihin mo. Dali na, tapilin mo, sabihin mo. Sabihin mo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. Kaya madalas tayo po ay natatalo kasi wala tayong tamang connection kay Kristo. Kaya minsan maninisi na tayo. Kasi si ano eh. Kasi si brother eh. Kasi si sister. Pero ba? Ano man ang tinanim mo ngayon? Tandaan mo, mabuti ba yun ng masama? Tapos may naranasan ka sa mga nakaraang panahon sa mga susunod na panahon. Resulta yan ng ginawa ko pa ako. Nandiyan po ba kayo? Resulta yan ng ginawa ko pa. Kaya huwag ka maninisi. Kaya gawin natin yung best natin sa paglilingkod para bandang uli walang susihan. Amen? Pangalawa, no? Connection to self. God's family. Ito yung sinasabi ko kanina. Mahalaga po ito.
Minsan natatampo ka, hindi na pinapalo up eh. Hindi na nga pinukumusta eh. Pagtanong, pag kinumusta ka, nagre-reply ka ba? O pag nagsiset ng meeting, nandiyan ka ba? Sige nga. Eh, connection eh. Ay, minsan nag-error doon pa lang sa... Nagsisimula pa lang sa unang conversation, error na. Network unavailable. Bakit? Pinutol mo agad eh. Nakita mo lang yung profile picture na po, kinalabutan ka na. Ay, wala naman siya. Tapos mamumuli na naman ito. Obligahan na naman ako nito. Pag naman hindi ka inobligahan, hindi na kinakausap. Ano ba talaga? Ha? Sige nga, ano ba talaga? Saan ba talaga lulugar ang isang lingkod ng Diyos? Kaya iniimbitahan ko kayo. Amen! Dumalo tayo. Dumalo tayo sa cell group. Amen. Amen. Oh. Nandiyan po ba kayo? Amen. Halos nagagalit kayo kapag may sinasabi sila sa church natin. Eh, kayo din na mismo nag-create ng galit eh. Nandiyan ba kayo? Mahina na, no? Hello? Amen. Kasi nainis tayo, no? Pastor, may sinasabi siya, ganito daw ang church na. Bakit? Bakit? Kasi sa atin din mismo nagmumuli. Wala tayo sa ayos. Nandiyan ba kayo? Tatayo ka, sasabihin mo yung gusto mo lang sabihin, hindi ka nag-aaral. Paano natin makukonect yung cell? Hello? Kung kayo magalit sa akin, ha? Hindi ko dinidiretsa. Pinatama ko lang. Hello? Gusto natin ng blessing. Ayaw naman natin puntahan yung blesser. Hello? So, paano tayo makukonect? Tayo tatakas. Sabi mo, tatakas. Diba? O, may tumakas na ba dito? Tingnan nyo ngayon ito mo. May kulang na ba? No. Wala ba? Kaya mga kapatid, mahalaga yung connection. Patapos na po tayo. Kaya matalala. Kaya sabi dito, no? Kung sinasabi natin tayo, ito yung malupit eh. Ito yung paborito ko laging narinig sa mga ako po, Pastor Goods! Kristiyano rin po ako. Malupit. Sabi ko. Nagsising ba din po ako tuwing Sunday? Tapos sinasabi mo, nagkikiisa ka kay Kristo. Oh my God. Tapos sasabihin mo, Pastor, please pray for me. Bakit? Na-atake ako, na-diagnose, na-sobrahan sa bait. Na-sobrahan sa alam. Nandiyan po ba kayo? Amen. Tapos nagagalit ka sa mga lingkod ng Diyos. Na kinukulit ka mag-set group. Kinakulit ka sa ganito. Pag naman hindi ka kinukulit, nagagalit ka pa rin. Ang lupit mo talaga. Dahil po sa katabi mo, buti na kami, hindi ako sabihin. Pagkikin niyo ako, isa na tumayo ng isang buwan. Nakikita niyo naman, hindi na ako tayo nag-praise. Diba? Gusto ko sabihin sa ito kasi mahal ko kayo. Amen. Amen? Lord. Kami mo susuportahan mo yung dapat ng klaseng support. Sige nga, ano? Nandiyan po ba kayo? Anong klaseng support na? I will pray for you. Naku, marami nag-pray sa amin. Kailangan namin nakapagsalita sa mga cell group. Kailangan namin yung puwersa, hindi yung F4. Kailangan nyo ba yung mga F4? Kailangan nyo ba yan? F4 kami lagi. Kailangan yung mga F4? Sina Dor Saigo, sina Silvis, sina yung Mac. Sina? Taomisu, yung sa... What's that yung... Ano ba F4? Lupit eh. Sa tuwing cell group, F4 kami. Pero yung iba naman may ginagawa naman. Hindi ko sinabi hindi lahat, no? Pero sabihin, mga kapatid, kailangan natin ng isa't isa. Amen? Kailangan po natin. Pangatlo, connection to church. Hindi po pwede yung direkta tayo kay Lord. May mentor po si Lord. Okay, hindi si Lord talaga pupuntahan mo. Una ka na sa langit. Nandiyan po ba kayo? Hello? Tandaan mo, kapag tayo nakakonect sa church, our church is only an organization.
Organisasyon lang po ang The Lord Church. Pero ang organisasyon na ito, tandaan nyo, ito po ang ginamit ng Diyos para yung mga buhay natin ay matutukan. Amen? Papasya na tayo, mag-disciple tayo, may evangelize tayo. Ang ating simbahan ang ginamit ng Panginoon. Ganyan po ba kayo? Amen. Pinag-pray po ba natin ang ating church? Amen. Kaya kapag may gawain po sa church, no? Huwag kayo na-stress, may gawain na naman. Naku, mamaya, hindi ko kaya. Hindi mo pa nasisi mo na, sinasabi mo na, hindi mo na kaya. Kaya si Satanas, sabi sa'yo, mahina ka. Pero pag sinabihan kang mahina, nagagalit ka. Hello? Nandiyan po ba tayo? Tingnan mo, umiyak na lang kasi sila narinig yung word na mahina. Nandiyan po ba kayo? Pag tayo nasasabihan na, Pastor, brother, kapatid, ganito gawin mo. Masasaktan ka! Pero ayaw mo naman tanggapin. Nandiyan po ba kayo? Ayaw mo naman kumunin. Hello? Are you with me? Kaya, sabi ko nga kanina, minsan, kung sinasabi natin tayo ay nakikisa sa kanyang ngunit namumuhay tayo sa kadilim, namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Kaya yung mga nagsasabi, they are pretending they are Christian. Naku, makita mo, grabe, parang nakbutso yung bunga. Hindi ko pinaniniwalaan yung mga gano'n. Alam nyo, kaya nagbago ang buhay ko, na-inspire ako magbago. Alam nyo bakit? Hindi dahil ko sa nag-invite sa akin. Na-inspire ako sa transformation na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Dahil nakita ko doon sa mga likod ng Diyos, Angeles, na talagang binago sila ng Diyos. The way they walk, the way they talk, nakita ko yung salita ng Diyos sa buhay. Kaya lagi ko sinasabi ito huwag niyong paniniwalaan yung sinasabi ko. Ang paniwalaan nyo yung ginagawa ko. Kung ako'y lumalakad sa kadiliman, layasan nyo ako. Kung ako'y lumalakad sa hindi maganda, layon nyo. Amen? Pero kung tayo, ang ating mga tagapagturo, diba? Ay lumalakad sa katotohanan, makinig sila. Dahil hindi lang ako ang tinalaga ng Diyos sa simbahan ito. Lahat ng mga tagapagturo natin, lahat ng mga tawagan ay tinalaga ng Diyos. Kaya pag yan, hindi mo pinakinggan, malaki po ang pananagutan natin. Sabi dito sa ating conclusion, ang tunay na lakas ng ating buhay ay nagmumula sa tamang power connection. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Ang ating ugnayan kay Kristo kapag tayo nakakonekta sa Kanya. Kakaroon tayo ng liwanag, kapatawaran, at kagalakan. At habang pinangangalagaan natin ang ating connection sa self, God's family, ang connection sa church, God's community, kung saan tayo magiging matapat at mabuo. Tama po ba? Kaya, sa mga narinig po ninyo, huwag kayong magdakot-dakot, imbis magbago tayo. Bakit tayo kinukulit? Bakit tayo hinihikayat? Ayusin yung ating buhay. Bakit tayo tinuturuan? Bakit tayo dinidisciple? Bakit tayo iniimbita lagi? Hindi para sa kanila na yun. Hindi para sa amin, para sa inyo. Amen po? Dahil po lahat ito ngayon sa umagang ito. Gusto ko po na i-declare po natin ito mga kapatid yung ating panalangin sa ating declaration na po na closing declaration ng panalangin. Kaya, pag-i-flash nga natin. Sabi po dito, declare po natin, ito po isang simple prayer. Ngayon, kung ito po ay tatama sa iyong puso, I hope na patuloy na lumapit tayo sa tamang connection. Ito ang ating Panginoon Jesus. Amen? Siya nagbibigay sa atin ng power, authority. Sige po, itikla po natin ito sa bilang na 3, 2, at 1. Panginoon, salamat po
Dahil ikaw ang aming tunay na power connection. Kami ay kumakapit sa iyo. Ang aming ilaw at pinagmumulan ng pangyarihan. Tulungan mo po kami manatili sa iyo. Manatili sa liwanag. At palakasin ang aming ugnayan sa aming pamilya. Ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kami ay diniris. Bigyan ng bagong lakas. Buhay. Kami kapanangan. Ibig. Sa iyo po. Lahat ng puri. Kalatian. Pagkailanman. Sige po tayo po natin umigit. And we will pray. We honor you God today. Sa iyo po lahat ng kalatian. Pangyarihan. Salamat sa aming napakinggan. Kung saan ikaw ang aming power connection. Ikaw ang aming source of lahat. Minsan nakakapagod ang mundo ito. Hindi namin alam kung sino ang lalapitan namin, kung kanino kami lalapit. Pero Lord, salamat sa bagong ito. Pinaalala mo sa mga lingkod mo na ikaw dapat ang aming pinaka-dapat nilalapitan. Sa mga mabuting bagay man o masasama, tulungan mo po ang mga lingkod mo nito na hindi sila sumuko, bumitaw, mag-compromise, gumawa ng iligan para lamang magawa yung mga bagay-bagay. Panginoon, dalangin ko, magkaroon ng himala sa buhay ng mga lingkod mo nito. Ano man ang sinasabi ng diablo sa kanila, sila man po ay binubulungan na sila'y mahina, hindi nila kaya sa pangalan mo, Jesus. Pangalan mo, Panginoon Jesus, sa oras na ito, in the name of Jesus, aking itong winawaksak, winawagsi, ang gawa ng diablo sa buhay ng mga lingkod mo nito. I speak, Lord, na palayain mo ang bawat mga anak mo, sa tawag mga lingkod mo, sa umaga nito. Kaya sa oras na ito, Lord, i-connect mo sila. I-connect mo sila. I-connect mo sila sa iyo. In the name of Jesus. Ang karoon ng tamang connection ng buhay nila. Balik-balik na sila kumokore. Sa oras na ito, Lord, kung sila man ay inaalipin ng diablo, in the name of Jesus. May nalalawa sa karapapa. Aking nilawasan nito. In the name of Jesus. Spirito ng bisyo. In the name of Jesus. Sa karapapa. Pinawasan natin ito sa pangalan nito. Pagkalipin sa masamang nagbigay ng laban. In the name of Jesus. Pinawasan natin ito. Pagkalipin sa masamang nasa. In the name of Jesus. Kasi lumalikan. Alas ka sa naman ito. Sa mga lingkod mo. In the name of Jesus. Palayain mo ang bansa mo. Palayain mo ang mga lingkod mo. Bigyan ng katamaran. In the name of Jesus. Bigyan mo na. Bigyan nyo na. In the name of Jesus. Wala ka pa. Hallelujah. Okay, so mga lingkod, there's a fresh revelation sa Lord. May revelation ng Diyos. Pwede ko bang tawagin ang lahat ng mga leaders at pastor na dito sa harapan? Come on, punta kayo dito sa harapan. Then, we will minister to these people. Come on, pastors, leaders, we will minister to these people. Puntahan nyo yung mga tao nyo. Puntahan nyo yung mga kapatid natin. Come on, puntahan nyo sila. Puntahan nyo sila. Pray for them. Lay hands mo sila. Come on, pastors and leaders. Come on, puntahan nyo sila sa oras na ito. Come on, ipag-pray nyo sila. Let's cast out every evil thing sa kanilang buhay. Come on. Come on. Pag-declare ka, napalalayain sila ng diablo.
Minister to them right now. Minister to them. Come on. We need some of this Holy Spirit. Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Come on. Pray for them right now. Come on. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Come on. Pray. Come on, pray. Let's pray. Let's pray.
sa ilang thank you sa mga. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon Diyos, nawalan, salamat sa iyong presensya sa mga. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you so much. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, for everything. Palahin mo mga anak nito. Lord, I pray na maging matagpay ang lahat ng gagawin nila. I pray na mananggiling nila sa iyo pagkalog ko, Panginoon, according to your will. I pray saan mo sila dalhin na ng protection mo. I pray na ipagod mo ang malikod mo ito. I pray na pagkalagin mo sila ang kanilang pamilya. I pray na magpatuloy sila sa pagkalagin sa iyo. Magkapit mo natin ang masaganang biyaya, pagpapat, asa na kasbayan mula sa ating Panginoon. Umayo po tayo na may hindi sa ating mga lamin na pinanakawakan ng salita ng Panginoon na hindi na makikigiwan na ipapabayaan. Alam na naman, walang Espiritu Santo.